sa Philcoa at sa mga sandali nga po ito, dahil nga sa isinasagawang protest caravan, parang sa katunayan naman po sa nakikita natin parang hindi naman natin nararamdaman itong protest caravan na ito dahil tuloy-tuloy pa rin po yung dating ng mga PUV o mga public utility vehicles, particular itong mga jeepney. Napakarami tayong nakikita mga jeep na pumapasada sa mga sandaling ito. May mga nakikita tayo doon sa banda roon na mga pasahero na nag-aabang ng masasakyan. Sila po ay nagmamadali papunta sa kanilang mga trabaho, pero nakakasakay naman sila, no? At sa ngayon po, makakapanayan po natin ang National President po ng Piston na si Modi Floranda. Magandang umaga po sa inyo, Sir Modi. Magandang umaga po, Ma'am Maris, at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Sir Modi. Apo, magandang umaga po. Good morning. Anong oras po ba aarangkada ang inyo pong protest caravan? Bali, ang kitaan po ay dyan sa UP, mamayang alas 8:30 o alas 9 ay dyan po magtitipon-tipon at alas 11 ng umaga ay magkakaraban pa. Sa ruta, sorry, hindi ko po kayo masyadong marinig. Yung ruta po niyan ay dyan sa inyo pong ruta, magmula sa... Apo. Go ahead, sir. Apo, mula UP ay mag-u-turn dyan sa may Philcoa papuntang Quezon Avenue, at Delta dire-diretso papunta pong Welcome Rotonda. At pagdating ng Welcome Rotonda ay magbababa yung mga tao at magmamarcha po. Mga bandang alauna ay magmamarcha papunta pong Mindiola. Kasi kahapon ng grupong Manibela, hindi po ito gaya ng mga karaniwang tigil pasada o transport strike. Pero syempre, sa caravan po na ito, may mga sasama. As is pa po ba yung numero ninyo? 15,000? Tama po ba ang sasama dito sa protest caravan na ito? At hindi po ba titigil sila sa pagpasada kapag sila po ay sumama sa inyong protest caravan? Sa bahagi naman yan ay hindi naman halos lahat ng ruta. Halimbawa, sa isang ruta ay merong 100 unit. Ang madadalo dyan ay mga 30 o 40. Yung iba'y maiiwan. Kaya tuloy-tuloy naman yung ating serbisyo sa ating mga mamamayan. Magkaiba po ito sa pag naglunsad po tayo ng welga ay talagang doon po tayo sa mga ruta na nakaano. Kaya maano naman yung ating plano na itong caravan. So, tama po ba 15,000 ang sasama sa inyong caravan o madaragdagan pa po ba ito? May mga nakumbinsi pa po ba kayong ibang sasama? Batay po doon sa huling pag-uusap ay halo-halo po yan, hindi lamang transport at kasama yung iba't ibang mga sektor ng ating lipunan, yung ating mga pasahero ay makikisa ngayong araw sa magaganap na protest caravan. At hindi lamang dito sa National Capital Region ang magkakaroon ng mga caravan, kundi sa bahagi din ng Bacolod at sa Iloilo ay magkakaroon din po sila ng caravan papunta sa Region 6 LTFRB. Sir Modi, ang sabi po ng LTFRB, may ibibigay silang sticker doon sa mga PUV na consolidated na at pagsapit ng February 1, mahuhuli na sila. Ano po ba ang plano nyo pagpatak ng Pebrero dahil mukhang wala na talaga silang plano pa ang LTFRB na kumbaga palawigin pa itong inyo pong mga hinihiling, no? Para mapagbigyan yung inyong mga hinihiling. Sa bahagi natin, Mamaris, ay patuloy tayong nag-aantabay sa magiging decision ng Korte Suprema doon sa hiningi po nating PRO na ipinail natin noong December 20 at ng 28. At siyempre tayo ay umaasa pa rin na baguhin ni BBM yung kanyang posisyon dahil hindi lamang ang mga driver at mga operator ang tatamaan dito ng mga February 1, kundi mismo yung ating mga mananakay ay mahirapan na pumasok sa kanilang mga trabaho at pumunta sa kanilang mga paruroonan. Kaya sana ay
makita ng ng gobyerno yung kahalagahan ng serbisyo ng ating public transport. Sir Modi, pinabulaanan kasi ng LTFRB na magkakaroon ng transport crisis simula sa February. Ano po ba ang masasabi nyo rito? Sa atin ay yung sinasabi ng LTFRB na hindi magkakaroon ng transport crisis. Sa ngayon pa lamang ay bumibiyahe pa tayo, ay kulang na nga yung ating public transport. Lalo na pag tinanggal nila yung isang malaking bahagi ng malaking bilang ng mga driver at mga operator ng mga jeepney at mga UV, ay mararamdaman ito ng ating mga mamamayan. Yung sinasabi ng LTFRB na papayagan nila yung mga tricycle, magbibigay sila ng mga special permit, ay alam natin ang special permit ay hindi ginagamit sa public transport, kundi yan ay ginagamit sa mga special travel. Ibig sabihin yan ay hindi dapat ginagamit sa pampublikong transportasyon ang special permit. Alright. Maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sa panahong ibinigay niyo po sa amin, Sir Modi Floranda, ang National President po ng Piston. Mga kapuso, sa mga sandali pong ito, marami po tayo nakikita ng mga pasahero rito, no? At nakikita natin na bagamat nag-aabang sila, meron naman silang nasasakyan ng mga jeep. So mamaya alamin po natin ang kanilang saloobin kung sakasakali pong maabutan sila nitong protest caravan na ito at kung maapektuhan nga ba sila o nangangamba ba sila kung maabutan sila nitong protest caravan na ito. Samantala, kaugnay pa rin po dito sa isasagawa pong protest caravan ngayong araw ng national mga transport groups na Piston at Manibela ay tiniyak ng Metropolitan Development o Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magbibigay sila ng tulong sa mga commuter. May nakahanda raw silang libreng sakay, gayon din ang iba pang ahensya at lokal na pamahalaan. Hindi rin nila inirekomenda magsuspinde ng klase dahil kaunti lang ang natatanggap nilang reklamo sa mga commuter. Bukod sa Metro Manila, magkakaroon din ng protest caravan sa Cebu, Iloilo at Bacolod City. Kanya-kanya diskarte ang ilang manggagawa para makayanan ang malamig na panahong dala ng hanging amihan. Live mula Quezon City, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Ramdam na ramdam yung malamig na panahon kapag madaling araw hanggang ngayong oras. Ito nga yung tinatawag nilang bedweather, dahil talagang nakakatamad bumangon. Dahil malamig pero kailangan kumayod o kaya pumasok sa paaralan. Napamami ang delivery rider na si Jason Bautista pasado alas 3 ng madaling araw kanina sa Timog Avenue sa Quezon City. Tagos hanggang buto raw kasi ang lamig, hindi kinaya ng sweater niya. Napakalamig, parang mas malamig pa sa Baguio. Magdamag naman bukas ang mobile karinderya ni John Delista sa Scout Borromeo, kaya damang-dama niya ang lamig ng panahon sa gabi. Jacket ang panlaban niya sa ginaw. Lalo lumalamig ngayon pag madaling araw eh. Sobrang lamig ho ng panahon ngayon eh. Parang kala mo ngayon pala magpapasko eh. Sa maghapon, nakakatatlo, 4-5 kape ko eh. Ang kape hindi lang daw panlaban sa antok ng driver na si Reynaldo Cantong. Pangontra rin daw niya ito sa pangangatog kapag madaling araw. Itong buwan na to sir, napakalamig kasi. Kaya wala naman kaming ibang option kundi yung magkape lang para medyo mainita naman ng konti ang katawan. Minsan sir, medyo natatanggal naman, nakapagpapatanggal din ng lamig kahit papano. Pangalawa, habang nag-aantay din kami ng pasahero namin. Ayon sa Pag-asa, merong cold surge sa Pilipinas na posibleng tumagal hanggang 2 araw dahil na rin sa hanging amihan. Sa ngayon, although meron tayong El Nino, naandyan pa rin po yung umiiral nating dominant wind system, yung amihan. So yan po talaga ay posible pa rin makapagpalamig sa atin sa kasalukuyan. Meron po tayong mga tinatawag ng mga cold surges, medyo lumalamig yung ating temperatura, na posible pa itong magtagal in the next 2 days. Dito naman sa Marikina River Park, ganitong oras pa lang may ilan ng mga nagbibisikleta, jogging, o kaya lakad, papawis habang presko ang panahon. Ito ang unang balita mula rito sa Marikina. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Humingi po ng public apology at pag-amin mula sa Quezon City Police District ang singer na si Jano Gibbs para sa maling paghawak umano nila
sa kaso ng pagkamatay ng kanyang ama na si Ronaldo Valdez. Kinundina ng singer ang pagkalat ng maselang video ng kanyang ama na dati nang sinabi ng QCPD na kuha ng mga responding police. Ayon sa QCPD, ang pagkuha ng video ay bahagi ng kanilang case documentation pero hindi lang daw dapat ito kumalat. Narereklamo rin ni Gibbs ang pagkalat ng kanyang salaysay at ang larawan niya habang pinaparaffin test. Hindi rin daw maayos ang pagproseso ng pulisya sa crime scene. After 9 days, they text to retrieve the slug of the bullet. Hindi nyo na gawa yun nung araw na yun? Dami nyo Anong pinrases nyo? Diba? 9 days after na, ay, yung slug nga pala. Diba? Tapos, hinihingan pa nila, pwede ba natin i-recreate yung scene? Ha? Nag-process na tayo Humingi na ng paumanhin ang QCPD sa pagkalat ng video. Nakahanda na rin daw ang pag-dismiss sa serbisyo sa 8 pulis na sangkot dito. Naglabas din ng galit si Jano Gibbs laban sa ilang vlogger na nag-imbento umano ng intriga at malisya sa pagkamatay ng kanyang ama para sa likes at shares. I'd like to call out some of the vloggers. Ang thumbnail niya, Jano Gibbs, umamin na. Laki ng kinita mo, pahingi. Ang thumbnail niya, inaamin ko ako ang mastermind ng lahat ng ito. Ginawa ko yon dahil kailangan ko ng pera. Ganito na ba kababa, kadesperado ang mga vloggers? Sa kanilang lahat, yung mga binanggit ko, and pati sa lahat ng mga netizens na nag-share, nagpasa ng video, I want to say shame on you. Or better yet, Mga kapuso, giniit po ng Department of Agriculture na walang oversupply ng gulay. Sabi ng DA, bahagya pa nga bumaba ang produksyon ng gulay noong 2023. Sa gitna yan ang pagkalat ng video ng napakaraming repolyo na itinapon na lang sa Tinok, Ifugao. Dinala raw ang mga yan sa trading post sa Benguet pero walang bumibili. Sabi ng ilang magsasaka, 30,000 hanggang 50,000 pesos ang lugi nila. Para tulungan ang mga magsasaka, ipinamamahagi ng DA Cordillera ang mga repolyo sa mga katabing probinsya at rehiyon. Plano rin ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na magpatayo ng cold storage facilities para maiwasan ang overproduction at pagkalugi ng mga magsasaka. Eto, trending ang world premiere ng Kapuso Prime serye na Love, Die, Repeat. Kung two people are meant to be, parang soulmates. Diba? Walang makakapigil sa pagmamahalan nila. Angela, there's no such thing as soulmates. Nagsimula ang kwento sa Mount Canlaon kung saan nag-hike ang karakter ni Jenny Mercado na si Angela kasama ang boyfriend niyang si Elton played by Mike Tan. Dito niya na-discover na ang kanyang boyfriend ay isa palang cheater. Dito niya rin nakilala ang ginagampanang karakter ni Sian Lim na si Bernard. Dahil sa ganda ng mga eksena, usap-usapan online ang pilot episode, pati ang performance ni Jen at Sian. Sa upcoming episodes, abangan kung paano babaguhin ang na-encounter nilang matanda, ang tadhana ng dalawa. Lunes hanggang Biyernes ang Love, Die, Repeat, 8:50 p.m. pagkatapos ng Black Rider. Naghain si Senate President Juan Miguel Zubiri ng resolution of both Houses 6 para amyendahan ang economic provisions ng saligang batas, partikular ang foreign ownership sa ilang negosyo. Kasunod ito ng pulong ni Zubiri kasama sina Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez. May unang balita, sina Tina Panganiban Perez at Jonathan Andal. Sa pulong ni Pangulong Bongbong Marcos at mga liderato ng Senado at Kamara nitong Huwebes, nabanggit ng Pangulo ang mga napanood niyang ulat tungkol sa mga umano'y bilihan ng pirma para isulong ang charter change ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Pabor sa Kamara ang isinusulong na pagbabago sa pamamagitan ng People's Initiative ang magkasama sa halip na magkahiwalay na botohan ng dalawang kapulungan sa anumang pag-amyenda ng konstitusyon na gagawin sa ilalim ng isang Constituent Assembly. Pero inaalmahan ito ng Senado dahil dehado umano sila rito. Sabi,
nagkakagulo na, bakit nagkakaganyan, may bayaran. And he said, sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt? So that was the position of the President. Para hindi na tayo maglalagay pa kung ano-ano pang mga amendments na sa tingin natin ay magagalit ang taong bayan. Dahil dito, pumayag ang liderato ng Senado sa Chacha. Inihain ni Zubiri ang resolution of both houses number 6 o RBH6 na nagpapanukalang amyendahan ng konstitusyon. Nakasaad dito na dadagdagan lang ng mga katagang unless otherwise provided by law ang mga probisyon na naglilimita sa pag-aari ng mga dayuhan sa mga eskwelahan, advertising at public utilities. Kung may dadagdag ang mga kataga, pwede na ang 100% foreign ownership kung may maipasang batas para dyan. We're limiting it to the scope of the Public Services Act, education, because we feel, lahat po kami naniniwala, na bakit hindi makapasok ang Harvard dito, ang Yale, ang Stanford. Pwede naman sila mag-set up po ng eskwelahan dito. They do it in Singapore, they do it in other countries. So we should allow them para ang tumas naman ang dekalidad ng ating edukasyon. Bili ng Pangulo, hindi kasama sa bubuksan sa mga banyaga ang pagmamay-ari ng media at lupa. The President mismo ayaw niya ng lupa na ibigay sa foreigners. And I quote the President, this will give us problems in our housing program. It will increase tax rates and it will increase prices of land in the Philippines. Kung may foreign ownership of media, baka mag-influence peddling pa yan dito on certain agendas. Sa RBH6, iniiwasan daw na magbanggaan ang Senado at Kamara. The proposal subject of the People's Initiative could have led or could lead rather to a constitutional crisis, destabilizing our bicameralism and upsetting the systems of checks and balances. The President agreed with us that the proposal was too divisive. Kasunod ng presko ni Zubiri, naghayag naman ng suporta si House Speaker Martin Romualdez sa inisyatibo ng Senado na nagtutulak ng CONAS para maamyendahan ang saligang batas at mapaluwag ang economic provisions na naglilimita sa pagpasok ng puhunan ng mga dayuhan sa Pilipinas. Napapanahon daw ang mga amendment na kinakailangan para mapalakas ang ekonomiya. Pinaiimbestigahan na ng Makabayan Coalition sa Kamara ang mga nagpalagda ng suporta sa Chacha kapalit ng umano'y ayuda. Kasi marami kaming nare-receive na mga reports. Yung bagong term na narinig ko sa mga report, yung payout, ay naririnig ko lang yan sa DSWD. No? Pag payout, ibig sabihin, bibigyan ng pera na. Gusto rin itong ipatawag ang grupong nangangalap ng lagda. Bagamat malabo raw na maimbestigahan kung may mambabatas na sangkot sa signature campaign. Saan ba nanggagaling yung kanilang pondo? No, napaka-massive yung kanilang pagpapapirma at saka yung kanilang advertisement para malaman ng taong bayan na hindi government fund ang ginagamit nila. Pag-amin ng isang kongresista, nangyari na sa kanyang distrito sa Antipolo ang pangangalap ng lagda pero wala raw direktiba ng liderato ng Kamara para rito. I can assure you na kung mayroong pumipirma doon, walang bayad. You can go there in my district. Pag-amin naman ng grupo sa likod ng EDSA Puera Ad, nakausap nila si Speaker Martin Romualdez tungkol sa pangangalap nila ng pirma para mabago ang saligang batas at gawing magkasama sa halip na magkahiwalay ang botohan ng Senado at Kamara sa anumang mga constitutional amendment na gagawin sa ilalim ng isang Constituent Assembly. Sabi niya, yes, yeah, it's okay, you know, I'm giving you administrative support. Si Speaker, because the Speaker Martin Romualdez, being the CEO of Congress, is the one that can guide us going to each and every district, which is headed by a congressman. Tuloy raw ang signature campaign sa kabila ng bagong hakbang ng Senado. Our signature gathering is gaining ground. We have gotten at least 30% of the needed signatures. Our target is to finish everything by June of this year. Wala umano silang binibigay na pera sa mga pumipirma. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez. Jonathan Andal para sa GMA Integrated News.
Muli ang charter change o pag-abyenda sa saligang batas dahil sa mga kumakalat na petisyong nagsusulong ng People's Initiative. Bukod sa People's Initiative, meron pang dalawang paraan para isulong ang Chacha. Kung ano-ano mga ito, narito ang UB Explainer. Matunog ngayon ang salitang People's Initiative matapos kumalat ang mga pinapipirmahang papel sa iba't ibang lugar sa bansa. Para po sa pag-amyenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Sa isang video, may nangangalap ng pirma kapalit daw ng ayuda. Ang People's Initiative isa sa tatlong paraan para isulong ang charter change o Chacha o yung pag-aamyenda sa saligang batas. Batay sa Initiative and Referendum Act, sa People's Initiative, dapat makakuha ng pirma ng hindi bababa sa 12% ng mga botante sa buong bansa. Sa bilang na yan, dapat 3% ng mga botante sa bawat legislative district ang pumirma. Kapag nakuha na lahat ng required na pirma, sasailalim muna yan sa verification ng COMELEC. Kapag na-verify na ang mga pirma, dapat mailathala ng hindi bababa sa 2 beses ang mga petisyon. Sa isang desisyon ng Korte Suprema, sinabing pwede lang gamitin ang People's Initiative para mag-amyenda o magdagdag, magbawas o ayusin ang ilang probisyon sa batas. Ang revision o malakihang pagbabago sa konstitusyon pwede lang gawin sa CONCON at CONAS. Ang CONAS o Constituent Assembly ang pag-aamyenda sa saligang batas. Dapat isulong ng 3/4 na Kongreso. Ito ang tinitingnan pinakamabilis na paraan para gumulong ang Chacha dahil mga nakaupong senador at kongresista na ang maghihimay at magbabago sa konstitusyon. Pwede rin magpatawag ng CONCON o Constitutional Convention kung papaboran ng 2/3 ng Kongreso. Ang CONCON bubuuin ng mga delegadong galing dapat sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang publiko ang pipili sa mga delegado. Wala silang ibang hinahawakang posisyon sa gobyerno at nakatutok lang sa pag-amyenda o pagbabago sa konstitusyon. Ano man ang paraan na ginamit para isulong ang Chacha, ang lahat ng panukalang pagbabago o pag-amyenda sa saligang batas dapat pagtibayin ng majority ng mga botante sa isang plebisito bago ipatupad. Sa ngayon, wala pa sa mahabang proseso ng Chacha ang problema. Dahil sa pagpapatawag pa lang ng CONAS o CONCON, marami ng debate. Ugat niya ng salitang Congress sa saligang batas dahil hindi malinaw kung magkasama ba o hiwalay na boboto ang Senado at Kamara. Sa mga pinapipirmahang petition ngayon, joint voting ng Senado at Kamara ang isinusulong. Tutol dyan ang ilan dahil mababaliwala ang boto ng mga senador na 24 lang laban sa mahigit 300 kongresista. Malaki ang papel ng publiko para tiyakin na ang Chacha gagamitin sa pagpapabuti sa ating bansa. Mahalagang basahin ng mabuti at maintindihan ng husto kung ano ang isinusulong sa anumang hakbang tungkol sa Chacha bago pumirma o bumoto. Ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. May panibagong oil price hike ngayong araw. Problemado na naman ang mga tsuper na sa arawang kita umaasa. Live mula sa Divisoria sa Maynila, may unang balita si Darlene Kai. Darlene? Susan, panibagong hirap daw para sa mga tsuper at ilang motoristang nakausap namin ang panibago ring oil price hike. Pero dahil tila nasasanay na raw sila, meron na silang kanya-kanyang diskarte para makaagapay. Tumaas ng 70 sentimo kada litro ang diesel at kerosene ngayong umaga. 30 sentimo kada litro naman para sa gasolina. Bagong dagok na naman yan para sa mga tsuper na nakadepende sa presyo ng krudo ang iuuwing kita araw-araw. Wala, mahirap ng pumasada ngayon, ma'am. Ito, katulad nito, walang laman. Galing nang nabutas, punta rito, walang laman. Pabalik, wala rin. Ang iba, tila namamanhid na raw dahil para bang wala naman silang magagawa kung hindi magtiis. Ganun lang talaga, pagtsaga-tsagaan na lang. Gusto magtambay naman tayo, wala man mangyayari sa buhay natin. Napapatanong tuloy ang ilan sa kanila, paano pa raw sila mabubuhay ng maginhawa? Malaking epekto, ma'am. Malaking epekto sa kita namin. Tipid-tipid lang. Wala naman tayong magawa. Tila sunod-sunod nga raw ang pagsubok sa kanilang mga jeepney driver. Mainit pa rin kasi ang usapin ng PUV Modernization Program. Sabi niya, hindi pumirma sa consolidation ng kanilang operator. Kaya dagdag sa pangamba niya ay kung may hanap buhay pa siya sa pagtapos ng Enero. Sa Pebrero kasi, manghuhuli na raw ang LTFRB ng mga pampasaherong jeep na babiyahe kahit hindi consolidated. Natatakot na. Hanap buhay to Araw-araw to. Apektado rin ang kita ng tricycle drivers. Sabi ni Joshua, 300 hanggang 400 piso kada araw na nga lang ang kita niya, mababawasan pa.
mabigat-bigat din po sa amin yun para mas maganda pong ibalik na lang po nila sa dati. Kasi bihira na lang po kasi yung pasahero mo pag gantong kasi madaling araw po. Ang rider naman na si Eric, araw-araw ginagamit ang kanyang motorsiklo para sa trabaho. Kaya ramdam din daw niya ang epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Hindi na ako masyadong pupunta kung saan-saan. So kung sa trabaho lang. Kung sundo lang. Titipid na lang ng gas. Susan, kahit patuloy na nahihirapan yung mga nakausap kong tsoper dito sa Divisoria, wala naman sa kanilang humihiling na sana magtaas yung presyo ng pamasahe o yung pamasahe dahil alam nilang hirap din sa buhay yung mga pasahero. Kaya sana raw kung hindi man mag-rollback ay tumigil na yung pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Sa tindi ng lamig, binabalot na naman ang andap o frost ang mga pananim sa Atok, Benguet. At may unang balita live si Russell Simonio, GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Russell? Ivan, kung pabor sa ilang mga umakyat dito sa lalawigan ng Benguet ang malamig na panahon, problema naman para sa mga magsasaka, lalo rito sa bayan ng Atok kung saan muli na namang naitala ang pagtama ng frost o andap sa kanilang mga taniman ng gulay. Nakangangatog na lamig ang gumising sa mga taga-Paway rito sa Atok, Benguet. As of January 16, nasa 13 degrees Celsius ang recorded temperature rito. Kita sa mga kuhang larawan ni PJ Height na isang local farmer sa Atok, Benguet na binalot na ng yelo ang ilang mga dahon ng mga pananim na gulay mula pa nung mga nakaraang araw. Ilan sa mga ito ay repolyo at Chinese cabbage. Bunso dito ng pagbaba ng temperatura na dulot ng amihan season. Pangamba ng mga magsasaka na masira ang kanilang mga pananim na hahantong sa kakaunting ani dahil sa pagtama ng frost. Sa pag-ikot natin kanina rito sa Barangay Paway, malamig na tubig o hamog lang ang bumalot sa mga pananim. Sabi ng mga magsasaka, malaking bagay raw ang paglakas ng hangin para hindi tuluyang maging yelo ang mga ito. Gayunman, nagsasagawa na ng monitoring ang Department of Agriculture Cordillera sa mga tanimang apektado ng andap. Inaalam na rin ang halaga ng pinsala. Tuloy-tuloy naman ang assistance ng DA sa mga magsasaka para mabilis na maibenta ang kanilang ani at hindi ito masayang lang. Tumulong rin ang mga kawani ng DA sa pag-harvest ng mga pananim na repolyo sa bayan ng Mangkayan. Naibenta ito sa mga institutional buyer. Ivan, sa tala ng Department of Agriculture Cordillera, umabot na sa 40,000 kilos ng gulay ang naibenta nila sa mga institutional buyer sa labas ng rehiyon, gaya nga ng repolyo at Chinese cabbage. Naibenta ito sa halagang 10 pesos hanggang 15 pesos per kilo. At yan ang latest mula rito sa nakangangatog na lamig ng Atok, Benguet. Balik sa Ivan. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Planong palawigin ng Department of Education ang kanilang voucher program para sa grade 11 students na nasa state at local universities and colleges. Ayon kay DepEd spokesperson Michael Powa, sa pagdinig sa Kamara, utos siya ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Unang sinabi ng DepEd na nasa 17,751 na grade 11 students ang posibleng maapektuhan kasunod ng anunsyo ng Commission on Higher Education na ititigil na ang pagtanggap ng mga bagong senior high school student sa mga SUC at LUC. Para mapalawig ng DepEd ang voucher program, kailangan magkaroon sila ng kasunduan ng Commission on Higher Education. Sabi naman ni CHED Chairman Prospero de Vera III, wala nang legal na basihan para ituloy ang senior high school program sa mga SUC at LUC dahil tapos na ang transition period ng K-12 program. Pinag-usapan din online ang pilot episode ng Kapuso Prime series na Asawa ng Asawa Ko. Eksena ng mga bidang si Jasmine Curtis Smith na gumaganap bilang Christy
at si Raver Cruz bilang Jordan. Matapos kasi ang kanilang kasal sa isang beach resort, isang grupo ang umatake at dinukot si Christy. Pinag-usapan ng netizen sa unang episode na yan, pati ang bidang si Raver Cruz dahil sa kanyang performance. Kasama rin sa serye si Lizelle Lopez bilang Shaira na best friend ni Christy. Si Miss Gina Alahar bilang Carmela na ina ni Christy at marami pang iba. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.